At good day mga pards. February. February. Hindi ko alam kung anong date na. Hindi ko alam kung 5 or 6 na. Ito, gawa ulit tayo ng video mga pards. At yun nga mga pards, yung last video may ginagawa akong jigsaw mga pards na ginagawa ko. At salamat sa mangilan-ngilan na nanonood. Yun, pagdating sa jigsaw talaga, pansin ko ang hina ng views, hindi, parang di makaisandaan. Well, ganun talaga. Sa rin sa nakikita ko dyan sa jigsaw na yun, yun, mahina nga ang views. Tapos maraming mga issue. Lahat naman ng motor may issue ewan ko lang bakit sa jigsaw mahina. Maski yung mga sa dati pa. Sa dati pa mga parts, mahina talaga ang views ng jigsaw. Maski yung ibang gumagawa naman content about to. At hindi ko pa rin tapos yung jigsaw na yun mga parts. Hindi naman minamadali ng ang may-ari. Yun. At napa-start ko na nga. Subalit hindi ko pa rin makabit yung yung gas tank niya. Bakit? Dami kasing issue sa gas tank na yun. Okay naman ang jigsaw kaso lang napakahina niya. Sabi nga pala nung may-ari, hirap maka-100 yun. Hindi pa niya napapatakbo ng 100 mahigit. Takbo ng jigsaw. Alam mo bakit? May mali sa shifting. Alam mo, kaya tumakbo ng jigsaw ng 100 mahigit Kaya tumakbo. Siguro sa long stretch pwede. Sa jigsaw nagagandaan ako niya kasi bulky Yung mga sumunod na version yung mga tawag to, mga FI na. Kasi yung first gen ng jigsaw na mga lumalabas, yung sinauna, brake drum pa yung likod papangitan ako. Pero pag disc brake, okay na sa akin yun. Disc brake na preno. So dami nahirapan din talaga ako sa jigsaw na yun kasi yung carb talagang nanggigitata yan. Tapos yung gas tank niya puro kalawang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko doon kasi hanggang sa ngayon laging may kalawang pa sa loob. Although tuyo na siya, pero may nalalaglag na kalawang. Tapos isa sa mga issue noon yung nagwa-wild siya mga parts. Hanggang sa ngayon nagwa-wild pa rin yun. Nilinis ko na yung air valve niya, baka sakaling yun talagang yung air valve yung pagka siya maitim, tapos parang mga carbon na nanigas. Sana okay audio ko tapos pa ba yung air hose niya, chinek ko rin kung barado, baka sakaling may mga leak. Pati yung sa manifold, yung yung rubber niya, yun chinek ko rin yun, okay pa naman. Tapos may mga bagay na nabili yung may-ari, sabi ko wag mo nang bumili, pero binili pa rin niya. Tapos hanggang sa nakabili siya ng carb na aftermarket pero kapares ng jigsaw. Tapos yun, kinabit ko yung carb na yun, ganun pa rin naman walang pagbabago, nagwa-wild pa rin. Tiyanek ko rin yung baka dun lang sa may pinaka-choke niya may problema. Adjust ko hanggang yun sa medyo mas madali na siyang may start. Tapos hanggang sa ngayon nakatenga pa rin. Hindi naman nagmamadali yung may-ari about dun sa jigsaw niya kasi hindi pa rin naman naka-register. Parang gusto paganahin lang muna para may magamit maski pa dito lang. Pero tatakbo yun, mapapatino ko yun. Kailangan lang talaga kasi ginugugulang ko lang siya ng mga ilang oras mga parts, 1 oras, 2 oras, ganun lang ang google ko dun pero hindi ko naman talaga siya ginugugulan na halos buong araw nakatutok ako dun. Mahirap naman tumutok dun medyo masigip pala yung pwesto ko na rin kasi may naka-parking na. Isa pa lang nakita kong parang may problema, nagkaroon siya ng usok mga parts. Although nung unang start ko noon, napa-start ko siya,
may usok na siyang lumalabas. Kulay puti. Yun. Pero hopefully sana ano lang siya, yung pinaka moisture lang yan. Kasi matagal nga din na pa-start. Ino-observehan ko pa rin naman. Kasi napapansin ko pag medyo matagal na siyang andar or nakatenga lang na umaandar, hindi pa naman pinapatakbo talaga na sa kalsada, nawawala naman yung usok. So hopefully walang problema sa kanyang yung valve seal or piston ring, or kung sakaling may gasgas na yung block. Pero parang wala naman kasi matining pa naman yung makina. Wala ako narinig na kakaiba. Although may lagitik siya ng bahagya. Bahagyang-bahagya lang naman. Kasi normal naman sa Gixxer yung may lagitik talaga. Talaga yun eh. Sana mapatino ko na yung takbo nun. Pero sana moisture lang yun kasi matagal ka pa rin naman din napapandar talaga ng diretso ang andar talaga eh. Tapos medyo tawag dun, masyado pang rich yung gasolina. Kulang pa sa tono yung carb. Ang akin lang muna, sana ma-address ko yung pagiging bakit nagwa-wild siya. May mga couple of issue talaga doon. Normal issue sa Gixxer. Ang sabi sa throttle cable. So yun siguro una kong gagawin doon. I-check ko yung throttle cable mo. Iba kasi nagpapalit eh. Pero dati pinalitan na namin yun eh. Pinaayos na sa akin yun eh. Laging okay naman, nawala na yung pag-wild. Basta yung nagwa-wild, nag-high RPM siya kahit naka-neutral siya. Sana maayos ko na. Pero hindi ko masyadong pinagtutuunan talaga ng pansin. Pero paano ko nga matatapos yun, hindi ko pagtutuunan ng pansin. Bakit hindi rin kasi makakalabas eh. May nakaparking kasing sasakyan sa garahe. Itong si Mighty nga, NMAS ko, hindi ko na masikaso eh. Magpapalit sana ako ng spark plug. Kasi ang palitan ko ng spark plug dito every 20k. Sabi nga sa iba, every 8k palit daw spark plug. Pero ako hindi. May depende na lang talaga ako sa sarili kong experience. Every 20k kasi nung nag-engine refresh ako nito, nasa 60k yung takbo nito. Ngayon, nasa 80k na. 80,533 na yung tinakbo nito ngayon. Yan, is to be exact, no? So, every 20 talaga ako nagpapalit ng spark plug. Kahit, yan, medyo goods pa. Pero papalitan ko rin naman to. Try kong i-massage yung paliguan natin ng langis yung throttle cable niya, baka sakaling tulad. Kasi napapansin ko doon pag ina-adjust ko yung pinaka-idle niya, nawawala yung pagka-while niya. Baka sakaling may problema may issue talaga sa cable ng Gixxer. Parang may mali. Ano kaya ang pwedeng replacement doon, no? Pwede kaya yung pang ba ito mga parts? Pang Raider. Pero mahirap din gumastos agad ng hindi ka sigurado. Yung sa carb nga eh, sabi ko wag mo na bumili ng carb, pero bumili siya ng aftermarket. Kasi ang sa akin, bala ko munang patinuin, patanggal muna yung wild. Okay pa naman yung mga laman loob kahit papaano, nung puro kalawang na yung sa may loob, laman loob nung carburetor niya. Nadaan sa himas. Binabad ko sa gasolina, ginamit ako pa nga ng Sonrox. Natanggal naman kahit pa paano, okay naman. Pero hindi na natanggal yung ibang pagkadilaw. Hindi napagay, gano'n naman. Wala na yung float. Talagang dilaw na talaga siya eh. Hindi
hindi na puti eh. Kasi nung unang baklas ko nun, malinis pa eh. So ang hirap talagang natatambay talaga yung motor mga parts sa inyo. Yung itatambay yung motor niya ng matagal. 3 years mahigit ba naman eh. Siguro kung itatambay nyo talaga ng matagal, mas maganda, i-drain nyo yung gasolina. Yan, zero nyo yung gasolina. Tapos ihiwalay nyo yung gas tank. Tanggalin nyo yung laman loob. Para hindi, tapos balutin nyo yung gas tank, yung mga butas para hindi kalawakin. Pwede naman yun eh. Kung itatambay nyo talaga ng matagal. O kaya kung nag-iibang bansa kayo, tapos wala naman nag-aasikaso ng motor nyo o wala man nagpapa-start kahit pa paano, sabihin natin sa isang buwan, mga 3, pwede na siguro yun. O patakbo-takbuhin 3 beses, pwede na yun. May guhit na naman dito. Balak po ito, may guhit dito. At medyo natawa ko nung nakaraang araw mga parts kasi yung gamit kong GoPro Hero 8 ay biglang gumana mga parts. Bigla siyang gumana sa dalawa na action cam ko. Kaso lang napapansin ko sa video quality niya o yung pag nagre-record, para siyang mayroong fluctuate na nagaganap pag sobrang init na, pag nag-overheat na. Napapansin ko dun. Wala na, hindi ko na nagastosan yung dapat kong gastosan dito kay Mighty. Paano ko sanang tawag to, palit ng MDL kasi mahina na nga MDL ko, halos parang wala na nga akong MDL. Pero pakinabang pa naman kahit pa paano, lalo na pag medyo may kadiliman talaga ang daanan, nakikita pa naman siya. Pero unlike sa mga bagong pala ngayon, bagong mga MDL, lalakas eh, no? Parang 60 watts na total kabilaan, lakas. Katulad dito sa akin 40 watts lang kabilaan na yun I mean total yan. Pero matibay pa rin naman tong DSK na gamit ko. May ilaw pa. Pero lang yung isang DSK ko na version 2. Ito version 1 pa yung gamit ko dito eh. Pero kung mga parts, kung magkakaroon ako ng Gixxer, okay naman ang Gixxer eh. Lang siguro yung kung gusto ko lang bumalik sa manual, tapos 150cc. Oo, malakas yung mga sniper, raider, mga sa 150cc. Malakas yung mga yan. Pero nalilita na talaga ako sa kanila eh. Sa mga sniper, buhat nang nag-NMAX ako. Kasi pag sumasampang ako sa motor nung tropa ko na sniper, sabi kong nalilitan ako. Bagay, maski nga ito eh, nalilitan ako dito sa sa NMAX ko. Tapos pag bumibili ako ng parts dun sa may Yamaha dito dyan sa may Malibay, Yamaha 3S, hinahawakan ko yung X-Max. Sabi ko parang walang masyadong difference sa size. Siguro kunting-kunti lang yung laki nung X-Max sa NMAX. Lang pansin ko lang Baga hindi masyado sa diferensya ba. Kunting-kunti lang nilaki. Siya lang ang X-Max. Mahal eh, no? Hindi ako bibili kung sa sarili kong hindi ako bibili. Pero kung bibigyan ako nung bakit hindi. Mas may ADB 350 na ba? Mahal din yun. Mas mahal yun. Kunti na lang talaga, may 400cc ka na eh. Sa presyuhan lang. Kung habol mo 400cc. So ayun lang siguro for today mga parts. Wala lang, gumawa lang ako ng video, na-update ko kung anong ginagawa ko. Yung ginagawa ko, nasikaso ko pa rin yung Gixxer kahit matagal na. May problema pa pala yung sa suspension. May tagas pa pala sa suspension yung Gixxer na yun.
Pero kasi ang dami kong ginagawa dun. Hindi lang yung mapaandar. Oo, napaandar na, napa-start na. Pero may mga ilan-ilan pa. Tulad ng handle switch, napagpalitan na ako ng handle switch nun. Sa right handle switch kasi talagang sinabi ko sa may-ari, pwedeng remedyohan pero malaki yung chance na magma-malfunction din. Kahit sprayan mo siya ng contact cleaner, ganun pa rin yun. Kasi ano tawag doon, malutong na yung yung switch niya sa kanan. So ayun lang siguro for today mga parts. At salamat kung may nanood man ng video na to. Maraming salamat sa inyo mga parts. So ayun for today. Salamat.